When Maiko once said about cheating, tara, simulan na natin. Here's the thing, ang cheating, it's not always physical. Yung iba kasi, kinukonsider lang yon na cheating kapag ka may pisikalan na nangyari. Either nakipagkita sa iba, nakipaghalikan, or may nangyari sa kanila. Yung iba nakikipag-video chat, or just simply nakikipag-chat ng merong mali siya. Hindi lang yon ang tinatawag na cheating. Yung simpleng friend request na sinend mo sa taong hindi mo naman kilala, cheating yan. Pagpuso-puso o pag-follow sa mga taong pinagnanasaan mo sa social media, cheating yan. Lalo kung sinita ka na ng partner mo tapos tinuloy mo pa rin, cheating na, disrespect pa. Yang convo na binura at tinago mo, cheating yan. Yung pakikipag-engage mo sa taong alam mo nang hindi komportable yung partner mo o sa taong alam mong may gusto sa'yo, cheating yan. Disrespectful yan. Alam niyo kung ano nakakalungkot? Maraming tao na pinapalagpas lang yung mga ganyan kasi mild pa lang naman daw yan. Ginagaslight yung sarili, hindi naman daw nagkita, hindi naman nagkaroon ng physical affair. Kumbaga, mababaw pa lang naman daw yung nagawa. Meron pa ngang nauso na term yung micro-cheating. You know what? Here's what I believe in. Cheating is cheating. Walang mga micro-micro pa na ganun. The gravity of micro-cheating and physical cheating is just the same. Parehong mabigat, magkasing bigat yan. Parehong damaging, no, sa mga taong nagmamahal sa inyo. Yung mga maliliit na act of cheating na kinoconsider ninyo, habang tumatagal, lumalaki yan. At habang natotolerate yan, mas lalong nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga yan na gumawa ng mas malalang katarantaduhan sa inyo. Akala nyo ba, the more na pinatawad nyo ng pinatawad yung mga yan, mas lalo nila kayong minamahal? Kala nyo, mas lalo nilang makikita yung worth nyo kasi maiisip nila, ay, pinatawad ako nito. Grabe yung sakripisyo nito sa akin. Ibig sabihin, mahal na mahal talaga ako nito kaya magbabago na ako. Hell no. They slowly lose their respect to you. And you slowly destroy yourself by forgiving small acts of cheating. Now keep this in mind. If you think that you deserve that, then stay. But I am telling you, ikaw ang palaging durog sa huli. I agree with Ate Maiko Montefalco. I understand na may context yung pag-add ng friend request through online at pagpuso ng picture ng ibang tao. Alam niya ng mga taong nag-cheat at yung taong chine-cheat. At kung sino talaga ang ina-add ay posibleng makonsider din na cheating na pala. Yan ang sinasabi ni Ate Maiko, na alam nyo na nagagalit ang partner nyo pero ginagawa nyo pa rin consistently yung pag-add friend at mag-heart ng DP. Tapos ipipilit na wala lang daw yon. Tapos ililabel mo naman na yung partner mo ay insecure, exage, and super jealous na tao. Yang cheating, nagsisimula naman talaga yan sa mga inosente at walang malisya kuno. Kaya nga yung iba, nagka-affair ang usual na sinasabi, sorry love, di ko sinasadya, nangyari na lang. Tao lang ako nagkakamali, pasensya na. Kaya sa mga babae dyan at mga lalaki na ganito yung paniniwala, madaming nag-aabak sa single era ninyo. Real talk, just a friendly reminder lang. Alam ng mga kupal na lalaki at mga kupal na babae na vulnerable kayo, lalo na kapag kaka-break lang. Kaya most likely, madali lang kayong makascore at maiskoran. When emotionally are high, intelligence is low. So stop convincing our mind na hayaan natin sila dahil magsasawa din yan. That's my point mga chong. It can result sa high chance of risk na mangyari ang hindi dapat. Tulad ng kanina kong sinabi, when emotions are high, intelligence are low. Kasi we are minimizing most of the time yung small cheating acts that can lead to an affair. Kaya nga Ate Maiko is talking about guarding your heart at may wisdom siya na sinasabi, this advice can save you from hurt and heartbreaks. Kaya let's know our worth. Kaya kung mahal mo yung tao, huwag ka papayag na palagpasin yung mga mild acts of cheating sa simula pa lang. It's not insecurity. It's about making a stand and knowing our value and also your standards. Kaya chong, tandaan mo,
Madali lang sanang pumili at magmahal ng isang tao kung marunong siyang makontento.